Ano nga to? Ay, walang dapat interviewin ninyo si Senator Marcoleta pagkat siya ang nag-privilege speech noong January pa at sinabi na napupunan natin na napakarami ng cabinet level ng mga secretary at appointee ng presidente na puro acting. Sa dami nila, siyam na sila sa bilang ko, no? Yung iba, pasok na sa 1 year. Hindi na siya temporary. Overacting na yon. Ano ba yun? Napakarami nila, siyam. Sabihin natin, 20 mahigit ang cabinet. Halos 40% ng ating cabinet, level secretaries, pinakamatitindi, pinakamakapangyarihan, pinakamatataas na opisyal ng bansa, hindi pa sinusuri, hindi pa kinikilatis, hindi pa nakikilala ng Commission on Appointments. Labag na yan sa ating konstitusyon. Kinikilala natin ang kapangyarihan ng Pangulo na mag-appoint ng acting capacity. Pero maliwanag na kailangan dumaan yan sa Committee on Appointments. Kung wala, bakit pa ginawa ng konstitusyon itong constitutional body ng Commission on Appointments, dalawa pang panel, may galing Congress, may galing Senado, kung laging binabypass, parating pinapalusutan, parating dinadaan-daanan lamang. Doon kami nagtataka. So, ang sabi namin, include na yan sa aming agenda. Biglang nung pagdating namin, na-delete na sa agenda. Pagkatapos noon, ang sinasabi na kagabi lang daw natanggap. Kagabi ba yun? Naibigay na sa Commission on Appointments noong February 26. Official receipt. Halos 3 linggo, hindi pa nababasa. Kaikli-ikli. Napakasimple ng issue. Sa kabila ng pagkilala natin sa kapangyarihan ng Pangulo na mag-appoint ng acting secretary, kinakailangan naman siguro isa o dalawa lamang. Hindi naman yung siyam na halos kalahati ng kabinete, puro sa acting at overall. Sinong nagkukulang dito? Yung CA po ba? Hindi, sa palagay ko, talagang reminder lang sana ang hinihingi namin ni Senator Marcoleta, ipaalala lang sa palasyo na kinakailangan idaan naman sa CA ang karamihan. Naiintindihan naman natin kung may biglang nag-vacancy, kailangan ng temporary appointment, naiintindihan naman natin yon, tama naman yon. Pero ang nangyayari sa mga nakaraan na administrasyon, isa, dalawa. Mabubungi yung kabinete, maglalagay ng isa o dalawa. Ngayon lang naman ito nangyari na halos 10. Andyan lahat. May mga 5 taon na. Ano ba yan? Yung BCDA, Philippine Space. Ano ba yan? Nakakalimutan ba yan? O nasasadya na talaga? Hindi nasasubmit yung requirements, ma'am, sa CA? Hindi pinapasok sa CA at all. Puros acting ng acting. Kaduda-duda na pag ganyang kadami yung acting. Alam naman natin, parang emergency appointment kapag acting. Di ba? Napakante, ng biglaan. O di kaya, talagang temporary lang naman to. Napakatagal na ng panahon. Tapos napakarami pa nila. At saka bakit biglaan na-delete? Yun ang primary agenda namin. Kaya tumawag na mas maagang meeting ng alas 10, alas 11 pa itong commission mismo. Nakakapagtaka, bakit biglang na-delete? Ba't tayo natatakot na magpaalala sa ating Pangulo? Hindi naman mamasamain yan. Pagkat ginagawa natin ang ating tungkulin at pinapaalala lang naman sa palasyo na kinakailangan idaan sa CA. Among supposedly, kasama sa agenda ninyo ng Number 1 siya 4 yung agenda namin. Number 1 sana yung agenda tungkol nga dito sa privilege image at saka itong sa mga napakaraming acting secretary na napakatagal nang nakaupo. So yun, parang nasasantabi yung CA. Para pa ang Commission on Appointment, constitutionally created body, kung hindi rin idadaan sa CA lagi. So, nagkukulang, ma'am, yung palasyo? Yun na nga, isa pa yun. Kaya nga, sinasabi nila na wala ng panahon. Sabi ko, natanggap natin yan officially, February 26. Anong walang panahon na basahin? Ang walang panahon, desisyon na magpadala ng paalala lang naman, hindi naman pinagsasabihan, hindi naman kinagagalitan, hindi naman natin inaaway ang palasyo. Pinapaalala lamang
na ayon sa ating saligang batas, dinadaan ang mga cabinet secretary para ma-transform itong acting capacity maging permanent na. Hanggat hindi dumadaan, sobra-sobra ng temporary at emergency itong mga acting appointment In na what to. way hindi dinadaan, ma'am? Hindi sila Wala, nagbibigay hindi ng sinasabit requirements? talaga. Hindi talaga nagsasabit, puro acting lang ng acting. Opo. Ma'am, yung emergency Kaya power. napakadami na, nakakasyam na. Sabi sobra naman yun eh. Ma'am, sa emergency power, ipasa nyo na today, imabigay na to sa Hindi ko kanya. alam kung ano yun. Anong emergency power For, tungkol para sa sa excise tax, ma'am. parang may balak naman talaga. Alright, thank you, ma'am. Although Pero ako, ano yung mong ako ba? kasi, Diba ba? ako, ang kinatatakutan ko, ang nakita natin sa BOC, ano mo, ako, sang-ayon ako, kasi umaabot na, papalo na ng 110 ang kada litro. Saksakan ng mahal. Ang ating mga marginal farmers, higit sa lahat ng ating mga marginal fisher folk, ang mga single family household talagang umiiyak na. Ang problema ka lang sa excise tax, unang-una, napakalaki ng mawawala. Ang bilang ng ating DOC ay nasa 260 billion. Kung hihintuin ngayon, halimbawa, may 137 billion na mawala. Napakalaki nun. Saan tayo hahanap ng pera para magbigay ng ayuda na kailangan? At ikalawa, may duda ako na talagang magiging mas mura ang gasolina, ang crudo, ang LPG. Kasi ang nakikinabang sa excise tax ay yung mga importer, yung mismong nagbabayad ng excise tax. Baka hindi naman nila ipasa-on sa atin yung discount. Kumbaga, naka-discount sila diyan. Kaya nga, sinasabi ko, kahit komplikado yung sistema ng input-output, baka noon mas mainam na yung VAT na lang para point of sale. Doon mismo, habang bumibili ka ng gasolina, ramdam mo sa istasyon. Samantalang ito, baka yung dambuhalang korporasyon lang ang makinabang sa excise tax. Yun. Pero ako, sang-ayon ako, iniisip ko na nga, pati income tax kasi papasok na rin tayo ng Abril. Itaas na rin natin ang threshold. Kasi mababa na yung threshold ko ikumpara mo sa cost of living ngayon, kataas-taas ng presyo na lahat ng bagay. Ma'am, Ma'am? sa ayuda, ano yung nakikita niyo pwede pang pagkunan natin? Ako kasi, hindi ako naniniwala sa pangkalahatan o comprehensive subsidy. Di rin ako naniniwala at nakita natin paulit-ulit na yung mga price control na pangkalahatan, hindi talaga umuubra yan. Ang nakikinabang, yung mas mayaman, yung may kaya bumili ng mas marami. Doon sila nakikinabang. Yung walang pambili, talagang walang pakinabang. Kaya para sa akin, yung targeted focus sa mga critical groups katulad nga ng marginal farmers, fisher folk, etc. Yun ang dapat i-target ng social assistance. At target na hindi politika, kundi sa pangangailangan. Ma'am, maabot na sa more than 100 pesos per liter yung crudo. Kaya pa ba ng tao yun, ma'am? Ano pong pwedeng Yun ang gawin? problema. Kaya nga sinasabi ko, medyo kinakabahan ako dito sa excise tax. Kahit boboto tayo dyan, ang problema talaga, kinakailangan na very calibrated yung response. Siguraduhin natin na ipapasa yung discount sa taong bayan. Baka naman manatili pa rin sa 100 halos, 110 pa, papano this week. So, yun ang kinatatakutan natin. Wala lang ang pera, ang kabanbayan para ibigay yung ayuda, pagkatapos hindi pa babagsak ang presyo ng petrol products. Ma'am, sorry, last na. Dapat po bang i-push na talaga yung work from home tsaka hybrid na? Well, of during course, this time? lahat ng pwedeng gawin, dapat gawin na. Yung work from home, kailangan palawakin. Maliwanag na yung digital, napaka-importante. Yung carpooling, importante. Yung daylight saving time, balik na natin yan. Lahat yan nagawa na natin. Kung tutuusin, naalala ko bigla si Chiquito sa Asyong Aksaya. Yung matatanda sa inyo, baka yung mga magulang ninyo naaalala yun. Tapos yung mga LED, tapos yung nagtitipid sa kuryente, tapos sa gas, lahat yan. So, yung mga asyong aksayan dyan, tumigil-tigil na. Talagang kinakailangan gawin yon. Pero, yun nga, dapat pantay-pantay ang pagsisikip ng sinturon. Kasi yung ibang opisyal naman, kung saan-saan pa naglalakbay, kung saan-saan pa pumupunta, panay pa yung pa-party, palagay ko, hindi naman magandang halimbawa yun. Okay. Thank you, ma'am.